Para saan yan? Protection mo dito. Tago mo. Protection? Sino naman papatay sa akin? Ang iniisip ko nga pare, ikaw gagawa nun eh. Ano kailangan yan? Pwede ba, Miguel? Huwag kang magbiro ng ganyan. Ano, ayaw mo? Alam mo, mahirap na. Mapapahamak pa ako dyan. Parang yung nangyari dun sa sasakyan ko. Yung may nakuhang barel. Ano pare? Ikaw lang pwedeng gumawa nun. Alam mo ba ang sinasabi mo, Miguel? Narinig mo ba yung sarili mo ngayon, pare? Oo. Pansin ko na yung pagbabago mo. Kung paano ka manamit. Yung relo mo. At yung sasakyan mo. Paldong-paldo ka na pare. Sino ba nagpapasahod sa'yo ngayon? Tuta ka na rin ba ng mga sindikato? I was hoping na magsasalita na si Delgado and finally get a confession out of him. Kaya wala. Pakipot pa din. Sa lalim ng involvement ng Delgado na yan, hindi yun magsasalita. At remember, pulis yan. Alam niya lahat ng diskarte. Maybe. If I were you, sa ibang bagay na ako magfo-focus. Delgado's case is old news. Huwag ka na magsayang ng oras sa kanya. Nakakulong na siya. His story is over. Let's see. Anyway, I'll talk to Mom. Sige. Bakit ganyan ang tingin mo ngayon sa akin, pare Miguel? Ha? Tagal natin may pinagsamahan, pare. Ano, dahil doon sa tumutulong sa'yo sa labas, sino? Yung Golda? Miguel, mas paniniwalaan mo pa yun kaysa sa akin? Eh, nagsisinungaling lang yun eh. Kung makapagsalita ka, parang kilalang-kilala mo yung Golda. Tapatin mo nga ako. Tunay ka bang kaibigan? Sabi mo sa akin ng totoo. Ano? Papatayin mo ako? Sige. Patunayan mo sa akin na wala kang kwentang pulis. At wala ka rin kwentang kaibigan. Pare, ginawa ko ng lahat para proteksyonan ka. Ngayon, kung ayaw mong tanggapin tong tulong na binibigay ko sa'yo, wala na akong magagawa, pare. Basta binalaan kita. Mag-iingat ka rito. Ikaw mag-iingat. Kung demonyo yung pinagsisilbihan mo, sila din hahatak sa'yo sa impyerno.